Pag Noche Buena po ang pinag-uusapan, syempre pasok dyan ang hamon. Kahit medyo may kamahalan, ang ilan nating mga kababayan ay talaga namang hindi pinalalampas ang hamon. Yan ay para mayayain sa pagkainan mula sa Quiapo, sa Melunsod, Manila. Narito po live si Maris Umali. O Maris, kapunta na dyan? Mike, gaano man kasimple ang handa sa Noche Buena, talagang hindi mawawala ang hamon sa pagkainaan ng pamilyang Pinoy. Eto nga, isang araw bago ang Pasko. Bagamat medyo ngayon, no, konti na lang yung mga tao. Pero sa buong maghapon, Mike, talagang siksikan ang mga tao sa bilihan ng mga hamon. Walang patid ang dating ng mga namimili sa tindahang ito ng hamon sa Quiapo, Maynila. Dahil espesyal ang okasyon, tila pinag-ipunan na talaga ng marami ang dagdag na gastos para sa espesyal na handang ito na bida sa hapag kapag Noche Buena. Since we are a Catholic country, Roman Catholic, di ba we celebrate the birth of Jesus Christ? Siyempre, parang sa atin, pag may birthday, we give the best handa, di ba? Eh, why not give the best handa naman sa pag-birthday ng pagkapanganak ni Jesus Christ? Ang mga may malalaking budget, ang malalaking Chinese ham ang binibili na nasa 1,020 pesos per kilo. Para naman sa mga ayaw ng mahasal sa buto, may boneless Chinese ham na nasa 980 pesos kada kilo. Sliced ham sa halagang 1,150 pesos kada kilo. Pinakamabenta ang manamis-namis at masarsang retaso o pira-pirasong ham para sa mga gustong makatingi sa halagang 840 pesos kung 1 kilo ang bibilhin. Yearly, yan lang ang laging nasa lamesa namin. Yan ang inintroduce sa amin ng tatay ko. Hamon and queso de bola plus the sopas. Regalo lang. Masarap. Saka madaling kasi kailangan ng tao talaga. Kahit templado na ang hamon, ang ilan may sariling recipe para lalo pang gawing espesyal ang ihahandang hamon. Yung ham, ginagawa namin, minamarinate ko sa isang one beer, tapos saka isang can na pineapple juice, tapos saka isang royal. Okay. Tapos, minamarinate ko siya ng almost 1 day. Tapos, pagka inaano ko sa microwave para magkaroon ng para juicy. Binabalot namin yan sa sa lechugas. Binabalot yan nalagyan ng coriander, ng parang spices para siya healthy. Hindi burong karne. Sa isa pang tindahan ng hamon sa Mandaluyong, dagsa rin ang mga tao para mamili. Pero mas kaunti pa rin daw ngayon kumpara nung nakaraang taon. Nagtaas din daw ang presyo ng hamon nila ng 30 to 40 pesos kada kilo. Mahina sa ngayon. Siguro apektado tayo ng Yolanda. Pero sa isa pang tindahan ng Chinese ham sa Katipunan, Quezon City, mas mura ang hamon na nasa 800 pesos lang ang 1 kilo, kaya mas lumakas daw ang benta ngayong taon. Kasi ngayon po, paubos na siya kasi mas nakilala nga siya ngayon dahil mas masarap siya kaysa sa ibang ham. Mike, masarap talagang kumain ng hamon, no? Pero hinay-hinay din mga kapuso para siguradong hindi tataas ang inyong presyon ngayong Pasko. Merry Christmas, Mike. At nga pala, meron na akong hamon para sa inyo ni Ninang Mel. Naman! Ayos! Kahit guhit-guhit lang, ayos na. Uwi ka na, dali. Galoko na. Kahit guhit-guhit lang, ayos na. Merry Christmas, Maris Umali. Hintayin niyo ako.